morning to everyone. Parang na-miss ko kayo ah. Hindi, totoo. Coming here, mag-isa lang po ako nagmamaneho. I was alone in my car, worshiping the Lord as I come here. Kikinig din ako ng podcast. And pagtungtong ko ng pandi o tambubong, di ba? Tapos papasok. Ayun, nag-start na kayo dun sa worship. And I was contemplating or I was thinking, sabi ko, makikita ko na naman ang naggagandahang ngiti ng mga taga Malolos. Ay, pandi pala. Pandi. Sorry. Hindi, pandi. Joke lang po yun. Kayo naman. Masyado kayo maramdamin. So, I'm so excited. Pasensya na po kayo. We were not able to attend our anniversary. Hindi ko alam kung nasaan akong lupalop noong mga panahon na yon, but I strongly believe na pinagpala kayo ng Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagdaos natin ng ating anibersaryo. Hindi nyo man kami kasama rito, nasa online kami at saka sa Espiritu ng Panginoon, kasama nyo po kaming nananalangin. Ano? Yan. Good morning. Yes. Nakakatuwa na makita ko po kayong lahat ngayon. And I was excited. Papunta rito. Alas 4 ko na madaling araw umalis galing sa amin. Hindi. Maaga akong nagising. At tinarget ko talaga 8:30 pero hindi ako umabot na 8:30. Lumampas ako ng 8:30. So, we praise the Lord for this Sunday. I hope that we are all ready to worship the Lord and to hear His words for us. Okay? So, i-flash po natin sa ating screen ang yan. Pinamagatan ko ho yung ating preaching ng He Will Carry You. Alam ni Pastor Ronald yan, yung awit na yan, He Will Carry You, di ba? Pero hindi ho yan yung awit. He will carry you. The Lord will carry you. And ang ating text, matatagpuan po natin ito sa Mark 2, verses 1 to 12. Ito ay isang narrative o isang kwento na isinulat ni Marcos, pero marami ho tayo makikitaan yan sa Gospel. Sa Matthew, sa Luke, sa Matthew 9, sa Luke 5, andyan po yung tagpo na yan. And dito sa tagpo na to, marami tayong sorpresa na makikita. Marami tayong sorpresa na makikita, marami tayong aral. As I study it day after day, as sa akin pong pagbababad sa salita ng Diyos, patuloy ako namamangha hanggang kaninang paggising ko ng umaga. The Lord is speaking to me. So, balik ako kaagad sa laptop ko at idinagdag ko yung aral na binubulong ng Panginoon sa akin. Basahin po natin ang ating teksto ngayong umaga. It says there, sundan niyo po ako sa aking pagbasa. Kung meron mo kayong Bible, dahil tayo ay nasa simbahan, tama po ba? Nasa church tayo. Pakibukas mga Bible nyo. Hindi kayo nagdala. Diyan sa telepono nyo, sana naman may app kayo, no? Di ba? Ang dami nyong games dyan, dami nyong TikTok, wala kayong Bible. Di ba? Yan, sige po. Buksan po natin ang ating mga Bibles at basahin po natin ito. Nasa salitang English lamang po ako, pasensya na ho kayo. Pero kanina si Sister English ng English. Dumudugo nga yung tenga ko. Pati ilong ko, English na English. Sabi ko, akala ko yung sipon. Ngayon pala sabi ko, ba? Dito pala talaga sa pandi, English ha? Oh, wait a minute. Okay. Tayo nyo ako. Hindi. Sige, basahin ho natin. And when he returned to Capernaum, after some days, it was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no more room, not even at the door. And he was preaching the word to them. Yung he doon ay si Jesus, We should understand that yung nire-refer ho dyan na he ay ang Panginoong Jesus. Verse 3, and they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. And when they could not
get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. Verse 5, and when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Verse 6, now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Verse 8, and immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, why do you question these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, verse 11, I say to you, rise, pick up your bed and go home. Verse 12, our last verse. And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. May the Lord add blessing upon the reading of His words. Manalangin po tayo mga kapatid. Father, we come before you, we praise you, and we thank you for your wonderful words of life for us this morning. We thank you that even as we read your word, ikaw ay nangungusap na sa aming mga buhay, sa aming mga puso. And we just pray that you would continue, Lord, to help us and fill us with your Holy Spirit that we may be able to focus our attention to you, that we may hear the voice of the Lord Jesus Christ, hindi po ang aming speaker, kundi ikaw, Panginoon. We pray, dear God, that you would continue to create in us a pure heart, that even as we worship you, may be able, Lord, to glorify your name and honor you. Forgive us from all our sins, Lord. Forgive us, and we pray, gawin mo pong mabangong samyo ang aming pong pananambahan sa iyo sa umagang ito. Maging ang aming pong pakikinig ng iyong salita ay tunay na maging pagbabago o agent of change sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yan. Isipin nyo, kailan ho kayo huling nakatulong sa kapwa nyo? When was the last time na tunay na kayo nakatulong sa kapwa nyo o kayo ay tinulungan ng kapwa nyo? Naisip nyo ba? Nag-aatras ako, tinulungan ako nung nag-aatras. Well, maaari. Or ako naman, sabi, ako, nakatulong ako. Alam mo, mabuti na lang, dumating ako. Kung hindi, tumirik yan. Alam mo, di ba, parang, alam niyo yung mga ganong kukwento, na pagka nagpe-prayer meeting tayo, di ba? I praise the Lord, buti dumating ako. praise the Lord, buti dumating ako. Parang di ko makonect yun Di ba? Pero kailan ho kayo huling tumulong sa kapwa niyo? Was there a time na naisip niyo, praise the Lord, truly, hindi ho masama na kilalanin niyo yun dahil ang Panginoon ay gumagamit ng tao. Ang tawag ho natin dyan, human agency. Di ba? Divine intervention, yes, tunay ang Panginoon ay gumagawa sa ating mga buhay. Pero kung minsan, gumagamit ang Diyos ng mga tao. Sometimes circumstances. Di ba? Minsan nga, nakikinig ka lang ng radyo, di ba? Habang bumabiyahe ka, nangungusap na pala Panginoon sa'yo doon. Or minsan yung pagtulong kailangan ng tao. Baka kailangan ka. So, maaaring isang magandang tanong dito
Paano nga ba? How can we show our true concern to our friends? To the people around us. Madali natin sabihin eh. Ang dali sabihin, love your neighbor. Love your neighbor as you love yourself. Oh, ang dali sabihin. Di ba? Pero pagka nakita mo naman, ay nako, ayoko dyan sa kapitbahay ko na yan. Laging doon nagtatapon ng basura sa tapat ko. Paano ko naman mamahalin yan? Lagi nakaparada yung tricycle niya ron. Oh. Eh, pagka dadating ako, ako atras, wala akong mapaglagyan. Oh, di ba? Love your neighbor. Oh, di ba? Di ba? Or, Diyos ko, nasa loob na nga na simbahan hindi mo pa nga malove eh. Bakit? Paano naman, Pastor, kada naman dadating yan, parang gusto na lang siya na lang ang nagsasalita. Ay, love your neighbor. Di ba? Or, pagka naman sinasabi, nako, ito na naman, nakasalubong ko na naman siya, Pastor. Alam mo kung bakit? Parang Biyernes Santo na naman sa kanya. Hindi na ata nabuhay si Jesus sa kanya. Kada mo makakasalubong yan, hihingahan ka niyan. Alam mo, hirap-hirap na buhay ko. Pairam naman. Minsan sasabihin pa, Pastor, alam mo, hirap na buhay. Meron ba tayo dyan? Di ba? Pero paano nga ba natin ito maipapakita sa isang konkretong pamamaraan? Yung ating pagmamahal, yung ating pagtingin sa ating kapwa o sa ating mga kaibigan. Alam nyo, katulad ng sinabi ko nga kanina, na itong pag-aaralan natin, napakahitik sa aral at turo ng Panginoon. Halina kayo, hukayin natin itong salita ng Panginoon at tingnan natin. Verse 1 and 2, sinabi doon, and when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. Anong he was reported that it was reported that he was at home. Bahay ba ni Jesus to? No, yung Capernaum parang ano nila to, headquarters. Dito na namalagi ang Panginoon. Kumbaga, parang pandilang. Uwe, talaga ha. Na pagka dito ako, I feel so at home. Nagubad no? I feel so at home. Hindi ba kayo nagtaka? Kabarong na naman ako. Oh, wow. Pero wala akong biyak sa likod yan. Di ba? Basta walang biyak sa likod, okay ako. No, mahirap, baka ang suot na sa atin, may biyak sa likod. Sabing he was at home, meaning, andun siya sa kanyang, kumbaga sabihin natin, parang territory. Nasa headquarters ng Panginoon si Jesus. It was reported, many scholars are saying, yung bahay na ito, hindi ito bahay ni Jesus, ha? Probably this is Peter and Andrew's house. So bahay ito ni Pedro at saka ni Andrew. Magkapatid do yung dalawa eh. And in verse 2, it says there, and many were gathered together so that there was no more room, not even at the door. And ano ba nangyayari? He was preaching. The Lord Jesus Christ was preaching the word to them. So nangangaral ang Panginoon. So probably kung sa ating setup ngayon, may worship service. Ayan, nagpipreach si Jesus. The house was full packed. SRO, alam niyo po yon? Si Pastor inabot yun nung araw. Hoy, tigil-tigilan mo ako, standing room only. Yon, pagka papasok sa sinyan, nakalagay, standing room only. Wala na, punong-puno na. Okay lang ba kayo? Nakatayo kayo. Parang ganun yun. So, sabi niya, ang daming tao, no more place, no more space. Diba? Doon sa binasa natin kanina, ano yung dumating? May dumating eh. May mga bisitang dumating. Katulad ni brother, bisita sila ngayon. Pero ito, kakaiba tong bisita na to. Verse 3 and 4, it says there, and they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof. Ano raw? Ano nyo ba binasa natin? Ano yung tinanggal? Bubong ng may bubong, binabaklas nila. Di ba? Pero alam nyo, yung bahay nung araw, di yung katulad ng bubong natin na yero. Ang bahay nila, most of the houses in Palestine, may deck. Ngayon ang tawag natin doon deck. Sa kanila, roof na yon. Remember si Nicodemus, saan niya kinausap si Jesus? Tama, sa deck. Di ba? Kasi gano'n ang mga bahay nung araw. So,
Kasi mainit yung lugar nila, so yung deck nila, ginagamit nila yon. Sometimes doon sila kumakain, sometimes doon sila namamahinga, nagpapahangin and all. So ang mga bahay sa kanila may deck. Di ba? Iyon na yung nagsisilbing roof. Pero doon sa binasa natin, sinabi doon, yung apat na mama, itong apat, we can assume na magkakaibigan ito, no? Itong magkakaibigan na ito, may dala-dala silang paralitiko. Kaya lang SRO. Can you picture that in your mind? Naisip nyo ba kung ano yung sinasabi rito? Punong-puno ng tao. Kasi si Jesus, during that time, medyo gamitin na natin yung salita, sikat na si Jesus. Kilalang-kilala na ang Panginoon during that time. So alam na ng mga tao, si Jesus, anong ginagawa ni Jesus sa kanyang ministeryo? Nagpapagaling. Nagpapalayas ng mga demonyo. Di ba? Nagpapalayas ng mga demonyo. Ano pa? Di ba? Nagpapakain. Di ba? So, ang Panginoong Yesus is doing His ministry and people come in throngs. Ang dami. Nagpupuntahan sila. Punong-puno ang bahay ni Peter at saka ni Andrew. May dumating. Apat, may carry, may dala-dala silang paralitiko. Wala hong sasakyan nung araw. Wala hong silang inarkilang jeep. Wala silang nasakyang auto para makarating kaagad dito sa Capernaum. I don't know, baka galing silang McKinley o galing sila sa Pandi, pupunta sila sa McKinley, vice versa. Ang layo ng pinanggalingan. Kaya nga na late. Kita nyo, late. Late, oh. Siguro sabi nung isa, danga naman ito, ikaw ba naman ito tumayo dyan? Hindi sa'yo, baka tayo nauna. Paralitiko nga. Paano naman ako tatayo? Sinasabi ko na bilis-bilisan mo kasi. Di ba? Paralyzed yun Can you realize, can you imagine? Ang bigat nun Dead weight yun mga kapatid. Ang bigat nun. So kung naglakad sila papunta sa Capernaum, eto. Easily we could say, na late. Kasi layo ng pinanggalingan. Ang hirap siguro nun. Ang bigat-bigat nun. Pawis-pawis itong apat na to. Pero ano kaya yon? Sabi kaya nung isa, wag na, bukas na lang tayo bumalik uli. Wala nang lugar. Late tayo Bukas na lang. Try na naman natin uli. Baka meron pa. But, ano yung nakita natin? Verse 4, and when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. Ano ibig sabihin nito? Tama ang gagaling talaga ng mga taga-Pandi. Galing nyo. They would not take no for an answer. Hindi po pwedeng hindi. Andito na tayo. Let's do it. They removed the roof above him. Can you see that? Naisip nyo ba yun? Ganito ka-audacious itong apat na to. Ganito. Siguro sa ating panahon, ano sasabihin nyo? Ay, ang kapal. Ang kapal naman ng mukha nito, binakbak yung bubong namin para... Sabi dyan, and when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. Binakbak ang bubong, binutas ang bubong ng may bubong, hindi naman kanila yon. Tapos ibinaba nila yung paralitiko kay Jesus. Bakit sa palagay nyo ganito ka-tenacious itong mga taong ito? Bakit sa palagay ninyo na itong apat na ito, these four friends, would not take no for an answer at ganito sila ka-tenacious, persistent, ganyan sila ka-persistent at they even have the gut, di ba? Yung tapang ng mukha na bakbakin yung property, ba? Sinira yung property. Nang may property. Bakit? Ano sa tingin nyo to? Ang galing nyo na naman. Why do you think these four friends do exactly what they did to reach Jesus? Yes, you are right. Because they knew that Jesus was their only hope. Kasi alam nila, si Jesus lang ang kanilang tanging pag-asa upang ang kanilang kaibigan ay gumaling. Now, let
let me ask you some question. Ikaw, kanino ka nakafocus ang hope mo? Or baka sa iyo ang Panginoong Hesus ay isa sa mga. Baka ang tingin mo sa ating Panginoong Hesus, na ang tingin natin sa ating Panginoon ay isa sa mga pupwedeng daluyan o magpagaling sa inyo o tumugon sa inyong mga panalangin. Kaya itry natin yung iba pa. Kaya pwede naman. Pero itong apat na magkakaibigang ito, kasama ang paralitiko, they only have the Lord Jesus Christ as their hope. Kaya ganun. Talagang ang tao, pag nasusubok, tsaka lumalabas ang no? Di ba? Hindi sa kasaganaan Hindi sa kasaganaan, mga kapatid. Lumalabas ang tunay na pananampalataya, pag-asa, pagka na susubok o sa gitna ng mga kahirapan. No? But they are also so wise. Napakatalino. Tama ba? Paano kung yung pader ang giniba? Wala rin, din na naandyan din lang kayo. Hindi kayo aabot kay Jesus. Ang isa pa, ang galing ni nanay. Buti, tama, eksakto. Paano kung binutas si naando naman? O nasa kabilang kwarto, eksakto sa harapan ni Jesus. Siguro nagsasalta si Jesus. Nahuhulog na to. May nahuhulog na alikabok siguro, di ba? Na-imagine nyo yun? Napaka-wise nila, Verse 5, it says there, and when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Dito umikot ang maraming mga debate. Dito umikot ang maraming mga katanungan that even in the time of the Lord Jesus Christ, this statement ng Panginoong Yesus has, parang nag-usher ng maraming pagtatalo-talo. Pero whose faith nga ba yung sinasabi ni Jesus dito? And whose sin ang pinatawad? I guess the Lord Jesus Christ saw the faith of the four as they persist in bringing their paralytic friend to Him. Nakita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Aba, hindi tumigil. Hindi tumigil. Hindi nagpaawat. Ay, ang daming balakid. Huwag na nating ituloy ito, Pastor. May hinihingi tayo sa Panginoon, may pinapanalangin tayo sa Panginoon. It takes some time. And ano na ang nakita natin? Tagal ni Lord tumugon. Siguro, hindi na. Ayoko na. Tigil na ako. Pastor, wala naman kaming pera para magpatingin ng ganito. Kala ko nananalangin ka sa Panginoon. So sa doktor ka pala nananalangin. Pastor, wala akong ganito, wala kaming ganyan, meron silang ganito, meron silang ganyan. But these four, sinabi ni Jesus, di ba? When Jesus saw them, sabi ng Panginoon, ang ganda ng pananampalataya nila. Saan nakita ni Jesus yun? Sinabi ba? Sa paggawa. Kung may pananampalataya tayo sa Panginoon at nananampalataya tayo sa Panginoon, hindi po pwedeng puro obladi-oblada. Ipinakikita yon sa ating pamumuhay, sa ating paggawa. Ang pananampalataya nakikita sa paghakbang. Nakikita sa ating mga paraan ng pamumuhay. Nananampalataya kay gumuto-nguto ka dyan. Diba? Kung nananampalataya ka sa Panginoon, hindi ka nangunguto-nguto. Sabi ng social science ngayon, hindi, naman yan, legitimate yung mga pakiramdam na yan. Alam nyo ba, nung panahon ng Biblia, ang kanilang pagtingin sa puso ay kakaiba sa pagtingin natin sa panahon natin ngayon. Sa atin kasi, ang puso, akala natin yung damdamin. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo, what seems good to you, gawin mo. Anyway, that's your body. Wala naman makikialam sa'yo, that's your body. Halika rito talaga. Pero hindi ko gagayahin si Pastor. Sabi ni Pastor, sasampalin ko kayo. Sasampalin ko kayo ng pagmamahal.
mabugbog ko nga kayo sandali, no? Ng pagmamahal, di ba? So, yung pananampalataya ay pinakikita yan sa paggawa. Pero, ang isang malaking tanong, bakit sinabi ni Jesus, Son, your sins are forgiven? The Lord forgave the paralytic even if the repentance was unarticulated or imperfect. Bakit pinatawad ni Jesus? Wala naman sinasabing, Lord, forgive me. Narinig ba? Sinulat ba? There was none. Tinaktak ko yung Bible ko, hindi ko nakakita. Walang lumabas na nagsalita yung paralitiko. Sabi ko, paralitiko lang to ha. Hindi naman to pipi. Ay, wala namang ganon. At siguro pa nga sinasabi ng paralitiko, di ba? Teka muna. Paano nyo ba ako ibababa? Una ulo, una paa, o paano? Patagilid ba o ano? Di ba? Baka maingay pa nga itong paralitiko to eh. Pero there was no mentioning that the paralytic, ano sabi? Ay nag-confess ng kanyang kasalanan. But then, the Lord Jesus Christ said, Son, your sins are forgiven. Mark or Jesus, yung author, si Mark, si Luke, si John, si Matthew, or even Jesus, were never contradicting all the rest of the Bible. Hindi naman, pwede naman pala magpatawad ang Panginoon kahit na hindi ka nagsasalita, kahit walang repentance. Hindi yung totoo yun. Paano pinatatawad ang hindi humingi ng kasalanan, ng tawad? Pero dito makikita natin ang Panginoong Yesus, hindi sinabi na, Lord, forgive me, o sasabihin ni Jesus, o sige, I forgive you, but say please. Wala eh. Di ba? Diretso sinabi ng Panginoong Yesus, Son, your sins are forgiven. Alam nyo kung paano? Tama. Kung sinundan nyo ang pagbabasa, ang sagot ay nasa verse 8. Di ba? The answer is in verse 8. Jesus perceived what is in the heart of this man. Jesus perceived what is in the heart of this man, and He can perceive what is in your heart right now. Alam din at nababatid din ng Panginoong Yesus kung ano ang nasa inyong mga puso. Pero hindi ang paghingi ng tawad ay hindi katulad ng ginawa nung, tingnan nyo to yung dalawang kriminal na kasamang napako ni Jesus, yung isa sabi, kung talagang Diyos ka, di ba? This is the time to prove na Diyos ka. Bumaba ka tapos sama mo na kami. Isama mo na kami. Iligtas mo yung sarili mo. Idamay mo na kami. Ano ba yun? Repentance ba yun? No, the Lord Jesus Christ didn't accept that as repentance. Pero yung isang magnanakaw, sinabi, Hoy, hindi ka nahihiya. Kapal muks ka. Si Jesus ang kausap mo. Tayo na andito kasi may kasalanan tayo. Pero wala naman sinabi, Panginoon, patawarin mo ako Ang sinabi lang doon, noong sa mga natala, sinabi, Lord, remember me. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Asan ang repentant doon? Ayun, tama. Between the lines, the Lord can read it. The Lord can read what is in your heart. It's in your mind. Kung ano po ang nasa inyong puso at nasa inyong isip, batid po ng ating Panginoon yan. And Jesus is so willing and aggressive in giving His peace, His mercy, His forgiveness. Very aggressive ang Panginoon sa pagkakaloob niya ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang awa at habag sa atin. Hindi siya yung napakahirap na hinga ng awa. Ang ating Panginoon na hindi napakahirap na magbigay ng kanyang biyaya. In fact, sabi niya, gusto niya nga ibigay sa atin yun eh. And even right now, sa atin lahat, ngayon na narito, kasama po ako, ganun ka-agresibo ang Panginoon sa atin. It is true that He is eager to give us His grace. He is so willing to forgive us, even if you can't even get the words out in your mouth or in your heart.
Remember si Hannah nung nananalangin? Si Hannah, natatandaan niyo po ito? Ano sabi ni Samuel? Ano sabi? Ay, ni Eli pala. Sabi ni Eli, ayan, lasing ka na naman eh. Kailan ka ba naman titigil dyan? Di ba? Kaya, thank you po. Kaya ang sabi ni Hannah, di ba? Hindi po ako lasing. Talaga, mabigit lumot si Hannah. O, kita mo, wala kayo naintindihan. Pero ang Diyos, naintindihan niya kung ano ang nasa puso ni Hannah. It's the same with you. It's the same with us. Sometimes, hindi na natin kayang ipahayag sa ating mga salita. And it's so true to me, sa aking mismong buhay. A lot of prayers that I cannot even, parang hindi ko na mapagtagpo-tagpo, pagtagni-tagni ang aking mga salita. Nahihimik na lang ako sa pananalangin. Umiyak ang aking puso. Pero naniniwala ako na unawaan ako ng Panginoon at naririnig niya ako. The Lord knows it. So probably Jesus is saying that He perceived the need of the paralytic. And parang sinasabi ng Panginoong Hesus dito that ang tunay at ang importante na kailangan ng paralitiko ay ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. The spiritual healing rather than the physical healing. Kaya sinabi niya sa paralitiko, Son, your sin or your sins are forgiven. Naunawaan ng Panginoon, mas kailangan ng paralitikong ito, ng nawawalang tupang ito, ng kagalingang espiritual kaysa sa kagalingang pisikal. Hindi naman natin sinasabi na ang kagalingang pisikal ay hindi importante. But the Lord Jesus Christ alam ng Panginoon. Kasi kahit napatayuin niya yung paralitiko, kung hindi nakatagpo ng relasyon sa Diyos ang taong ito, magkakaroon lang uli siya ng panibagong problema. Hindi na nga siya paralitiko, pero may bago na naman siyang problema. Ganon din sa iyo. Kung akala mo, yung nasa plato mo ngayon ay ang kabuuan na ng buhay mo. Naku, eto na lang, ang tagal-tagal ko na hinihingi ito kay Lord. Hindi ako binibigyan ng tugon ng Panginoon. Akala mo, doon na umiikot ang buhay mo sa anak mong nagwawala, sa mister mong hindi na umuwi, sa trabaho mong parang hindi na ako na-promote. Di ba? Parang sabi niyo, ang baba na sweldo ko. Salamat ka nga, buhay ka pa eh. Di ba? Or, anything na akala natin yun ang nagbibigay ng significance o pakahulugan sa ating mga buhay. Tugunin man ng Panginoon yan, may dadating na bago. Kung hindi nakafocus sa ating Panginoon ang iyong relasyon, pananampalataya at pagtitiwala, babalik lang ulit tayo doon. Di ba? 6 to 8, sabi dito, now some of the scribes were sitting there, ito yung tanong, ito yung sagot sa kanina. Sitting there, questioning in their hearts, why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Who can forgive sins but God alone? O di kayo na rin ang nagsabi. Who can forgive sins? Sino ang pwede magpatawad? Kundi ang Diyos lamang. Eh bakit sinasabi ni Jesus nagpapatawad siya? And verse 8, tingnan niyo yung verse 8. And immediately, Jesus, perceiving in His spirit that they thus questioned within themselves, nababatid ni Jesus kung ano ang kanilang pinag-uusapan at kung ano ang nasa kanilang puso. Ano sabi dyan? Yan, tama. An attribute na
tanging sa Diyos lamang natin makikita. Alin? That God, that Jesus is an all-knowing God. Alam ni Jesus kung ano nasa puso mo. Alam ni Jesus kung ano katayuan mo ngayon. God knows where you are right now. And He can see you. Alam ng Diyos kung nasaan ka ngayon. Alam ng Diyos kung anong pinagdaraanan mo. Alam ng Panginoon kung anong pinaghihirapan mo, kapatid. Hindi siya isang Diyos na, hindi mo naman sinabi. Paano ko? Hindi. Hindi mo naman pinag-pray. Alam ng Panginoon. But, anong makikita natin dito? Good for the scribes. Di ba? Okay talaga. Ang galing talaga itong mga scribes. Ano? Itong mga taong dinidescribe lagi sa gospel. Ang gagaling. The teachers of the law. Ang gagaling. Hindi ubra si pastor doon. Ito yung bawat patituldok kabisado Ay, hindi ko alam kay pastor. Baka nga patituldok kabisado. Di ba? Isang mahusay na theologian yan. Ito napakagagaling. Oy, bakit niya sinasabi yon? Kasi sabi ng Torah, sabi ng Bible natin, Bible nila noon, hindi mo pwede magpatawad ang kahit sino. Diyos lang ang nagpapatawad. Ang galing, ano? Sana meron din tayo mga ganyang mga tao na marunong, parang guardian sila no, ng katotohanan. But, ang problema, they missed the Lord Jesus Christ big time. Tama kayo Ang Diyos ang nagpapagaling lang. Hindi ba ang Diyos lang din ang may kayang gumawa nitong mga bagay na ito? Maliban dyan sa pagpapatawad sa kasalanan. Kaya si Jesus, ano sabi niya? Sabi niya, why do you question these things in your hearts? Ang galing ni Mark, ano? Kaninang umaga, inireveal ng Panginoon sa akin ito, no? Tung pagkakasulat. Ang galing ng hahanga ka talaga sa pagkakasulat ng Biblia. Binigyan tayo ni Marcos o ni Mark ng mga butil-butil na ebidensya. Sa yung literary structure nito, pag binasa nyo, nga ano, kinu-question nila ang pagka-Diyos ni Jesus dahil sabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong kasalanan. Pero naglaglag si Marcos ng ebidensya na babatid ni Jesus ang puso ng mga taong ito. Sino makakagawa nun? Di ang Diyos. So anong sinasabi ni Marcos? Si Jesus ay Diyos. Amen? Yeah. Now, verse 9 sabi dito, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk? Tanungin ko po kayo, anong mas madali? Magsalita o gumawa? Magsalita. Nangako na, gusto niyo pa, tuparin pa. Tama na yun, pinangakuan na nga kayo Gusto pa nang tutuparin? Ano yun? May trabaho na, gusto may sweldo pa. Sobra-sobra na kayo. Binigyan ko na nga yung trabaho. Siyempre, hindi naman pwede yun, di ba? Pag nagtrabaho, may sweldo. Pag nagsalita ka, dapat, may ngawa? Gawa. Akala ko may ngawa. Ano sabi ni Jesus? Ano mas madali? Bakit sinabi ni Jesus ito? Ang galing ni Marcos. Sinulat niya uli. Di ba? So that you may know. Di ba? Sabi niya, that the Son of Man has the authority to forgive sins. Sabi niya, ano mas madali? Nakita nga natin. Yung magpatawad, sinabing magpatawad, parang, anong proof mo doon? Wala naman parang tayo, ang dali-dali natin sabihin, okay na pinatawad na kita, huwag ka lang magpapakita sa akin. Saan ang pinatawad doon? Basta sinabi ko, pinatawad na kita. Ikaw naman. Gusto mo, close pa tayo, pinatawad na nga kita. Tama na yung pinatawad kita. So asan ang paggawa naman doon? Di ba? Kaya parang mas mahirap yung sabihin nga naman doon sa paralitiko, tumayo ka dyan. Ako po, tatayo, paralyzed. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng paralitiko, mga kapatid? Ano ibig sabihin doon sa katawan na yon? Ano yung katawan na yon? Patay na katawan.
sasabihin mo sa patay, mabuhay ka? Sino pwedeng gumawa nun? Yan Diyos lang. Hindi ba? You do not focus on the argument na, si Jesus kasi nagpapatawad, di naman siya ang... Bumuhay nga ng patay. Patay, paralitiko. Ano sabi ni Jesus? Tumayo ka, hindi... Ang mabigat dito, hindi lang niya sinabing pinatayo. Ano pa sinabi? Rise, take up your bed, and walk. Tatayo. Kukunin ko ito yung higaan ko. Daliri ko nga, hindi ko magalaw ha? Di ba? Di ba yung pagka na-stroke? Di ba yung kalahati ng katawan? Na mamatay. Yun ang tawag natin dun patay ang kalahating katawan. Ito buong katawan Pero si Jesus naman, nagpagaling na nga. Meron pa siya. Ba't naman kailangang bitbitin ko pa yung bed na yan? Tagal ko na nga nakahiga dyan. Gusto ko na nga iwanan to Kaamoy ko na nga yan At saka yung bed ko, nakaulman na nga yung katawan ko dyan. Yung pit ko, pagka na-shoot na doon, tama na. Kasi hulmang-hulmado ka na di ba? Tapos gusto mo bitbitin ko pa. Ano sa tingin nyo? Bakit pinabitbit ni Jesus to? Ang galing ni Lord. Mamaya, tingnan natin sa last verse kung bakit pinabitbit ni Jesus ito. Sabi dito, this is a reflective kind of question which is easier. To our human point of view, it would be easy to forgive sin. Kaya nga kahit yung kapitbahay mo, dali-dali mong sabihin, okay na pare. Okay na, Mare. Pero pag talikod ni Mare, minarites mo rin Di ba? Pero pinorgive mo daw. Pinorgive ko na. Alam mo yan, Mare ko, naku, napakadaldal. Naku. Di ba? Ang dami niyong ganyan. Pero sabi, pinorgive na. Unlike telling a paralytic to stand up and walk, it is only the Savior of the world who could forgive sin. Because He will die for you and for me. Di ba? Ano mas mahirap? Ano mas madali? So Jesus heals the paralytic to prove His authority to forgive sin. When God says something, it just happens. Di ba? Pag ang Diyos nagsalita, mangyayari yun. Di ba? God's word is His action. Ang salita ng Diyos, paggalaw ng Diyos yun. Sa akin niyang panalangin, sabi ko, Lord, sana yung mga pangako mo hindi lang nakasulat sa Biblia. Sana yung pangako mo maramdaman naming lahat sa aming mga buhay. But when God said it, He will do it. Do you believe? Ay, mahina. Dito na lang ako. Mahina Do you believe it? Gusto niyo makita kapangyarihan ng Diyos sa buhay niyo? Ayaw niyo pa rin talaga. O dito naman tayo. Gusto niyo makita kapangyarihan ng Diyos sa buhay niyo? Then believe. He said it. Sinabi nga ni Pastor noong isang linggo, kay Kristo lahat ng pangako ay ano? Do I need to say more? Nagsalita na ang Panginoon. Ang problema, naniniwala ka ba? Bakit niya naman sinasabi yan? Siya ba ang Diyos? Bakit siya nagpapatawad? Hindi ka ba naniniwala? Kaya ka bang pagalingin ng Panginoon? Kaya bang ibalik ng Panginoon ang kapayapaan sa buhay mo at sa pamilya mo? Kaya ba ng Panginoon na tugunin ang ating mga panalangin? It's up to you, mga kapatid. Nasaan ang pananampalataya natin? Verse 10, ano sabi? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He said to the paralytic, Eto na yung peak, yung apex. Pagka kami ni Pastor nagsusulat ng mga ganyan, ng mga exegetical paper, lalo na kay Mama Amanda, nabanggit pa. Merong mga ganun yan. Nasa na yung peak ng istorya? Eto na. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, He said to the paralytic,
I say to you, rise up, pick up your bed, and go home. And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Tumayo ba? Nakalakad ba? Kung ganon, ano si Kristo? Amen. Nasagot ba yung tanong? Malinaw pa sa liwanag ng araw. Tumayo sa kanilang harapan, binitbit pa ang kanyang higaan. Pero bakit nga ba pinabitbit pa ni Jesus? Nakita niyo yung verse 12? So that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Parang pwede na, no? Sa malalim na pag-aaral, they still missed the Lord Jesus Christ. We never saw anything like this. Referring to what? To the miracle. Not to Christ. Ano inaantay mo ba kasi? Yung miracle ng Diyos sa iyo o ang presensya ng Panginoon sa buhay mo? Ano mas mahalaga sa iyo? Yung yaman na hinihingi mo sa Panginoon? Yung promotion? Yung bagong bahay? Yung bagong ganito? Yung pagtaas ng ganito? Maaring kagalingan mo o ano ang dapat hingin natin sa Panginoon? Hindi ba ang kanyang presensya ay sapat na? Sabi niya, bitbitin mo yung higaan mo. Kasi kalat dito yan. Hindi. Bahay ng may bahay to. Dito ka pa nag-iwan ng basura mo. Hindi pala. Bakit? So that you would always remember that it's about the Lord Jesus Christ and not about this paralytic na nakakalakad na siya. But it's because of his encounter with the Lord of Lords. Have you encountered Him sa inyong mga buhay? O para tayo mga pariseyo, mga skriba, mga teachers of the law, kabisado ang Biblia, pero they continue to miss on the Lord Jesus Christ. I'm also preaching it to myself. Lord, I just hope and pray hindi kita ma-miss sa mga pagbabago na ginagawa mo sa aking buhay. Hindi naman o kaila sa inyo. Natapos ko yung aking kalbaryo. Di ba? At kalakip nito ay maraming mga challenges pa rin naman yan. Pero ako'y kinuha na ng aming seminaryo na makatulong sa kanila. Binigyan ko na ng assignment yung aming mga faculty. Nung araw, ako binibigyan nila ng assignment. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng assignment. Bakit ganun? Pero, ano ang nakikita natin? Ano inaantay natin? Mirakulo ng Diyos o ang presensya ng Diyos sa buhay natin? It is a powerful command of the Lord Jesus Christ to the paralytic. Di ba? Pick up your bed, o to rise up, pick up your bed and go home. Woo! He is speaking to the dead body of this person. Ano makikita natin dito? There are only 3 points ako na gustong i-highlight. Number 1, this is our story. The narrative is our own narrative. We are all like the paralytic. We are all dead to sin, mga kapatid. And we need the forgiveness that only the Lord Jesus Christ can offer. We need the healing of the Lord. It is more difficult to say your sins are forgiven. Alam niyo kung bakit? Because the Lord Jesus Christ has to die on the cross. Mas madali kanyang pagalingin sa mga karamdaman mo. Mas madaling ipagkaloob ng Panginoon sa iyo yung pinananalangin mong pera. Mas madaling pabalikin ng Panginoon yung iyong mga anak na medyo napatigas ang ulo. Pero sa pagpapatawad ng Panginoong Yesus, kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. At kamukha nitong paralitiko na to, tayo ho ay mga paralitiko. We are formerly dead to our sins. And without the shedding of the blood, there is no remission of sin.
Sabi sa Hebrews 9, di ba? Hebrews 9:22, sabi niya, kung walang pagkadanak, hindi naman danak, kung walang pagkatigis, ang lalim ng Tagalog, kung walang pagkatigis ng dugo, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kaninong dugo yun? Mapalad tayo, salamat sa Diyos, hindi mo dugo yun. Hindi ko dugo yun. Otherwise, ano nangyari doon sa kapatawaran na yun? Hindi ko rin na-enjoy. Dahil tsugi na ako. But it was the Lord Jesus Christ na siyang nag-suffer, na siyang namatay on your behalf. In Isaiah 53:1, sabi niya, di ba? He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteem him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. It is the Lord Jesus Christ who's carrying us. He carried us. At hanggang ngayon, binubuhat ka pa ng Panginoon. Naniniwala ba tayo rito, mga kapatid? At sinabi doon, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. Kinuha na ni Jesus yun. Nung sinabi niyang, Son, your sins are forgiven. Kinuha niya lahat ng kasalanan mo. Kinuha niya lahat ng kasakitan mo. Siya ang nagdala. And now we have the righteousness of Christ in us. 2 Corinthians 5:17-21. Di ba? Ano sinasabi doon? Now we are a new creation in Christ. Hindi na tayo mga lumpo, hindi na tayo mga patay sa harapan ng Panginoon. Tayo mga buhay. Second, know what you are glorifying God about. Dapat alam natin kung anong anong tawag natin dito? Yung pinamamapuri natin sa ating Diyos o kung anong pinagpupuri natin sa Diyos. Is it the miracle or that you know that Jesus is with you? Is it the windfall? Oh, grabe, ang daming pagpapala. Tuwa-tuwa ka sa pagpapala. Yes! May bago na naman kaming ganito. May bago na naman akong ganito. Di ba? Yung nag-abroad yung asawa, tuwa siya. Honey! Ang dami naman natin blessing. Dati isa lang yung pintuan ng apartment natin, naging dalawa na, di ba? O yung tricycle natin, isa lang dati, ngayon dalawa na. Pati anak mo, dati isa lang, ngayon dalawa na. Paano nangyari nasa abroad yan? Dapat alam nyo kung ano pinagpupuri nyo sa Panginoon. Do we only praise God because of the miracle? Or do we praise God because of Him and because of His presence in our lives? And lastly, be a friend to others, mga kapatid. Lead them to Christ. Baka ikaw yung gagamitin ng Panginoon. Sana, can you be a friend? Di ba? Doon sa mga nilalagay ng Panginoon sa buhay nyo, you might be the only one who could give them a lift. Baka, kaya mo bang maging isa doon sa apat na bumuhat ng paralitiko? Di ba? Ito yung tinuturo din sa atin ng Panginoon dito. Be a friend to someone. Hindi ko ligtas ka na. Komo ikaw, alam mo, relasyon ka na sa Panginoon. Ay, naku, maliligtas pa yung kapitbahay ko niya. Di nakita ko pa sa langit siya. O yung biyenan nyo, baka nakakalimutan nyo. O yung mga kapatid nyo, o sino lang, yung paborito nyo lang. Pwede mo ba maging paborito yung bigat-bigat naman ito? Ito, paborito mo yun, yung mabigat bitbitin. Ang hirap nun, ha? Pero anong sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga? Can you be a friend to someone today? Can you be a blessing to someone today? Mga kapatid, ginawa na ng Panginoon sa atin yan. Siya mismo. Katulad ng sinabi natin kanina, binitbit niya lahat, tinaglay niya lahat ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Pero ang hamon sa atin, mga kapatid, ikaw, ano gagawin mo? Are you willing to be a friend? Are you willing to be a blessing? Are you willing to
to share the Word of God to other people. Ang dami nating dahilan. Pastor, di naman ako talaga marunong mag-share. Hindi ka mukha nyo, ganyan-ganyan. Wala naman ako. Yung buhay mo ay pagbabahagi na ng salita ng Panginoon yan sa kanila. Tayo'y asin at ilaw ng sanlibutan, mga kapatid. But if the soul loses its, sabi niya, flavor, its saltiness, ano pang mabuti sa kanya? Wala na, pagtatatapakan na lang siya. Ano sinasabi ni Kristo ron? It is your testimony, your life. Di ba? Be a friend. Manong ipanalangin mo yung katabi mo. Manong makapagtanong ka, kapatid, may udyok ang banal na spirito sa akin. Kausapin kita. Kumusta ka? Ano bang pwede ko ipanalangin sa'yo? Kapatid, may 2 suman ako rito eh. Kasi isa. Itong isa sa akin. Hati tayo. Di ba? Medyo napadami ng konti yung ulam na naluto namin. Ito yung isang cup. Sa'yo naman. Isang puswelo. Di ba? I-share mo doon sa kapitbahay. Takanta ka siguro yung kapitbahay mo sa'yo. Bakit nagbibigay ito? And that's the start. That's a very practical way of sharing the Word of God to other people. Hindi mo kailangan, may bit-bit ka kaagad ng Bible. Alam nyo mga kapatid, kailangan tayo mag-Bible study sa inyo. Kung gusto nyo, pangungunahan ko. Tatakbuhan ka nun. Naku, patay, bumigay na. Yan ang sinasabi ko eh. Di ba? Pero yung magbigay ka ng ulam, may tatakbo sa'yo? Wala! Di ba? Yung habang nagwawalis ka ng bakura mo, nakita mo, extend na kaya natin ng konti ron. Ay, nakarating sa kanto. Huwag naman. Di ba? Kapit-bahay nyo naman. Baka hinahanap ka ni nanay, asan kuya mo? Andun sa kanto, nagwawalis. Ba't hindi ka pa nag-Metro Aid? Sana naman, nag-apply ka na lang sa barangay. But these are all practical ways. Yung mga estudyante, mga estudyante natin dyan, hindi ikaw yung nangongopya. Pero hindi ko naman sinasabi mo, pakopya kayo ha. Mali yun. Di ba? Be a friend. And hindi ka makangiti eh. Yung mukha mo, mukha laging Bernie Santo. Nakasambakol yung mukha mo. Di ba? Kung ikaw naman ang boss, be patient, be tender. Hindi naman sinabi na kahit mali na yung sinasubmit sa'yo, okay ka lang. Minsan sipain mo rin sa puwet. Hindi pala, sorry po. Di ba? Be tender, be patient. Kaya nga ikaw ang boss eh. Kung kasing talino mo yan, baka siya na boss. Tama? Mataas dapat ang EQ natin doon, hindi lang IQ, emotional quotient. Lagi ako nasasabihan na ganyan. Baba daw ang emotional quotient ko. Hindi ba? Sana maging isa tayo doon sa 4 na kaibigan nitong paralitiko. Gayahin natin sila. Kasi ang Panginoong Yesus, ginawa niya na yun sa iyo. And He will continue to carry you. He will continue to be with you. Sinabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Because si Jesus ang tunay nating kaibigan. Si Jesus ang tunay na nagmahal at nagmamahal sa iyo. Na pwede mong pagtiwalaan, pwede mong sampalatayanan, at dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Manalangin po tayo. Amen. Manalangin po tayo. Lord, we praise you and we thank you for your wonderful words of life for us all. Thank you, Lord Jesus, that you are our friend. Ikaw yung tunay naming kaibigan. Hindi ka lamang naming kaibigan. In fact, sinabi mo pa kami mga kapatid mo. And that you have given us the privilege to become children of God. Salamat po sa iyo, Panginoon. We thank you and we praise you for your wonderful words for us this morning. Hayaan mo na baunin namin to sa pang-araw-araw naming buhay. Huwag pong maiwan sa simbahang ito, sa bulwagang ito, ang lahat ng aming mga narinig, kundi taglayin namin ito sa aming mga puso at maipamuhay sa araw-araw. Sa iyo po ang mataas sa papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.